Makikilala natin ang ating malungkot na bida, isang adik sa laro na walang kwenta sa totoong mundo. Nagpasya siyang manatiling nakalogin sa kanyang paboritong laro hanggang sa huling segundo ng pagsasara ng server nito. Habang ang tanging kaibigan niya ay umalis na, hinawakan ni Momonga ang kanyang higanteng baston at naglakad patungo sa silid ng trono, kasama ang katulong na si Sebas at ang mga goth na katulong. Dahil ilang minuto na lang ang natitira, nagpasya siyang baguhin ang settings ni Albedo para pagtripan ang mga asawa ng ibang tao. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, hindi lumitaw ang logout screen at napagtanto niyang tumatakbo pa rin ang server, kaya nagpanik si Momonga nang makitang nakulong siya sa katawan ng kanyang avatar. Hindi na gumagana ang console, at ang pinakamalala ay nabubuhay na ang mga NPC na tila may sariling pagpapasya. Upang magkunwaring mahinahon, ipinadala niya si Sebas sa labas ng base at inutusan si Albedo na tipunin ang mga floor guardian sa arena. Agad siyang nag-teleport sa arena, kung saan nakatagpo niya ang mga batang duwende na sina Aura at Marie. Upang subukan ang kanyang lakas, nagpatawag siya ng isang higanteng fire element monster. Tinanong niya si Aura kung gusto nitong labanan ang nagbabagang halimaw, at masayang sumang-ayon ang bata habang pilit na hinikayat ang kawawang si Marie. Dumating ang mga floor guardian at lumuhod upang manumpa ng lubos na katapatan sa matipunong kalansay ng Nazarick. Bumalik naman si Sebas at ibinunyag na ang buong base ay mahiwagang nailipat mula sa isang mabahong latian patungo sa madamo na kapatagan. Dahil tapat pa rin ang mga NPC, umalis si Momonga habang naiwang naglalaway at nagchichismisan ang mga guardian tungkol sa kabaitan ng kanilang malaking boss. Sa pagnanais na makatapak sa damuhan, naglakad ang ating bida sa labas, ngunit biglang sumulpot si Demiurge at nakiusap na samahan siya. Habang namamangha sa kalangitan, nagbiro ang kalansay tungkol sa pagsakop sa buong planeta. Ngunit seryoso itong pinakinggan ng makinis na utak ni Demiurge, at agad na binaluktot ang intensyon ng amo bilang isang masusing masamang plano. Sa malapit, nakita ni Momonga si Marie na tinatago ang mga pader ng base, kaya ginantimpalaan niya ito sa pamamagitan ng pagsuot ng singsing ng Ain's old gown. Biglang lumapag si Albedo at sinabing ang amo ay nagbabalat kayo para hindi matigil ang produksyon ng mga alipin. Upang mapanatili ang kontrol sa kanyang harem, binigyan din siya ni Momonga ng singsing, na naging dahilan upang magpakawala ang kanyang asawa ng purong kaligayahan na parang nakatanggap ng singsing sa kasal. Samantala, isang misteryosong grupo ang nagmamasid sa mga mandirigmang nagpapatrolya sa labas. Inutusan ng kalbong pinuno ang kanyang mga tauhan na salakayin ang susunod na nayon para magsimula ang patayan. Sa hangganan, natisod ni Kapitan Gazef at ng kanyang hukbo ang isang nawasak na nayon. Kahit halatang patibong ito para mahuli ang mangmang, binaliwala ni Gazef ang babala at patuloy na hinabol ang mga Imperial Knight. Bumalik sa Nazarick, ginamit ni Momonga ang kanyang salamin upang panoorin ang isang nayon na sinasalakay. Noong una ay wala siyang pakialam sa mga tao dahil pera lang ang mahalaga, ngunit nang makita si Sebas, naalala niya ang kaibigang si Touchme na nagligtas sa kanya sa laro noon. Dahil sa utang na loob, nagpasya siyang magpanggap na bayani, nagteleport si Momonga at sinagip ang dalawang umiiyak na magsasaka mula sa mga kabalyero. Nagpatawag siya ng isang Death Knight na nagsimulang sumugod sa mga kalabang sundalo. Dumating din si Albedo na nakasuot ng mabigat na baluti, ngunit ang demonyong hitsura ng dalawa ay halos magbigay sa mga batang babae ng atake sa puso dahil sa takot. Para sa magandang pagpapahayag, naglagay ang bida ng mahiwagang maskara at ipinakilala ang sarili gamit ang pangalan ng kanyang guild na Ain's Old Gown. Sinipsip ni Ains ang mga impormasyon tungkol sa bagong mundo mula sa lokal na pinuno, ngunit noong paalis na siya ay dumating ang hukbo ni Gazef. Lumuhod si Gazef upang pasalamatan ang bayani, ngunit ang palakaibigang kapaligiran ay tumagal lang ng 2 segundo bago pinalibutan ng isang hindi kilalang grupo ang buong nayon, na handang gawing bahagi ng istatistika ang lahat. Ang Sunlight Scripture, na pinamumunuan ng mayabang na sinigan, ay sumalakay sa nayon upang tuluyang burahin si Gazef sa mapa. Dahil alam nitong wala ng pag-asa, nakiusap ang mandirigma sa mahiwagang kalansay na iligtas muli ang mga magsasaka. Naghagis lang si Ains ng isang murang estatwa sa kanyang kamay na nag-iwan kay Gazef na litong-lito, bago ito mabilis na tumakbo palayo upang harapin ang mga anghel ng liwanag. Matapos gamitin ang lahat ng kanyang diskarte, ang kapitan ay napalibutan at napahiya sa lupa. Sinabihan siya ng kontrabida na iwanan na ang kanyang mga tauhan, ngunit nagmatapang si Gazef at nagbabala na ang tunay na halimaw ay nasa nayon pa rin. Eksaktong noong inutusan ni Negan ang kanyang mga anghel na tapusin ang laban, biglang nahigop si Gazef at ang kanyang mga tauhan sa isang teleport at itinapon sa ligtas na tavern.
Doon nila napagtanto na ang souvenir na hawak nila ay ang mahiwagang pass pala ni Ains. Ngayon, ang ating kataas-taasang kalansay ay humarap sa sundalo at hiningi ang kanilang pagsuko. Agad niyang winasak ang mga celestial na engkanto gamit ang mga itim na apoy, na nagdulot kay Negan ng matinding kaba at inilabas ang kanyang mamahaling kristal. Ipinatawag ng bato ang Dominion Authority, ang kataas-taasang anghel ng pagkasira, ngunit tumingin lang si Ains ng may labis na pagkainip at pagkadismaya. Sumalakay ang anghel at nagdulot ng pinsala na maihahalin tulad sa kagat ng lamok, at dahil dito, tuluyang nawala sa sarili si Albedo sa pagnanais na patayin ang nilalang na nagtangkang humawak sa balabal ng kanyang minamahal. Sinabihan ni Ains ang babae na kumalma, at nagpatawag ng isang naglalakihang black hole na lumamon sa higanteng manok sa loob ng isang segundo. Ang malakas na kalansay ay agad na nagpaiyak kay Negan habang nagmamakaawa para sa kanyang buhay, bago siya tuluyang ipinadala sa impyerno. Matapos ang laban, bumalik ang kalansay sa kanyang kuta at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ipagkalat ang kanyang pangalang Ains Allgown sa buong mundo. Ngunit binigyan ito ng maling kahulugan ng kanyang mga NPC bilang isang utos na sakupin ang buong planeta. Nalaman ng kalansay na ang vampirang si Shaltir at ang matandang katulong ay patungo sa labas upang maglibang. Sa pagnanais na maging bayani, nagsuot si Ains ng karaniwang baluti at ginamit ang pangalang Momon, at kinakaladkad si Nabi patungo sa lungsod ng Irantel upang maging isang sikat na manlalakbay. Dahil kulang sila sa pagiging marangal, agad silang nagsimula ng away sa isang tavern at sinubukang patahimikin ang adventurer na si Brite sa pamamagitan ng pagbato ng isang napakabihirang pulang gayuma. Habang ipinapaliwanag ng bida kung paano sila magpapanggap na normal na tao, tumakbo si Brite sa isang tindahan ng matanda. Doon, napagtanto ng masungit na si Lizzie na ang gayuma ay mas mahalaga pa sa kanilang buhay, kaya ipinadala niya ang kanyang apo na si Fire upang hulihin ang may-ari nito. Sa Adventurers Guild, naghahanap si Momo ng quest nang maabala siya ng grupong Swords of Darkness na nakiusap na makipagtulungan sa kanila. Pagkatapos nito, sumulpot si Fire na naglalaway pa sa gayuma at kinuha si Momon bilang personal na bodyguard patungo sa nayon ng Karn. Isinama na rin ni Ains ang Swords of Darkness sa kasunduan, at habang nasa biyahe, isang blandeng baliw na babaeng nagngangalang Clementine ang nakipagkita sa kalbong salamangkero na si Khajiit sa isang sementeryo. Ipinagmalaki niya ang isang mahiwagang korona at nangakong tutulungan ang matanda sa itim na mahika, na naghahanda ng entablado para sa isang malaking sakuna. Sa gitna ng paglalakbay, ang grupo ay tinambangan ng mga mababangis na goblin at ogre. Sinubukan ng Swords of Darkness na gumawa ng komplikadong estratehiya, habang si Momon at ang kanyang galit na katulong ay inatasan sa higanteng halimaw. Ngunit sa sandaling magsimula ang labanan, nalaglag ang mga panga ng mga baguhan habang pinapanood si Momon na hinahati ang mga ogre na parang basang papel. Napagtanto nilang ang kanilang kasamahan ay tiyak na hindi mga baguhan, at matapos ang labanan ay nagtayo sila ng kampo. Nagsimulang magsalaysay ang mga lalaki tungkol sa pinagmulan ng kanilang grupo, na nagdala kay Ains sa malungkot na alaala sa kanyang mga dating kasamahan. Nang may magbanggit ng sensitibong paksa, nagpakita si Ains ng matinding galit at palihim na umalis kasama si Nabi. Pagdating sa nayon, ang ating nagbabalat kayong kalansay ay sinalubong ni Henry at ng kanyang pribadong gang ng mga goblin.